Maganda umaga po. Ako po yung napapaisip dito kay Amy Marcos. Bakit masyadong grabe ni Amy? Ano kaya pinaglalaban ni Amy Marcos para kay Duterte? Sinupalpal na siya ni Bongo na wala nang magagawa, huli na ang lahat. Sinabi na rin ni Sara Duterte na hindi na makakauwi kahit kailan ang kanyang ama sa Pilipinas. Ito si Amy Marcos, walang-wala sa diksyonaryo mga pinagsasabi kay Secretary Boying Remulla ng DOJ at kay sa aming dating governor na Secretary John Vic ng DILG, no? Alam nyo mga kapatid, sa ginagawang ito ni Amy Marcos, nagpakilala lang siya na isa siyang traidor sa bayan at kahit sa kanyang pamilya. Hindi makatarungan ang kanyang mga pinagsasabi. Bias, no? Unfair. Bakit kailangan si Duterte lang ang kanyang gustong paimbestigahan? Bit hindi niya paimbestigahan ang mga nangyayaring patayan at ang mga resulta ng ikinamatay ng mga mamamayan na pinerwisyo ni Duterte. Ano na ba ang utak nitong babaeng ito? Talagang ginusto niya na wag na siyang makaupo ngayon 2025 sa Senado. Iboboto nyo ba ang ganyang klase ng senadora? Ha? Iboboto nyo ba ang ganyang klase ng tao na pumapanig sa mamamatay tao? Magsisilbi ba yan ng maayos sa bayan? Hindi. Pansarili niya lang ang kanyang iniisip. Bakit? Kaya niya kinakatigan ang mga Duterte ngayon na sobra-sobra ay natatakot siya na wala nang buboto sa kanya kung kaya't ang simpatya ng mga DDS ay pilit niyang kinukuha. Parang si Bato de la Rosa at si Bongo. Pinipilit ang mga katwirang baluktot. Paano makakapaglingkod ang isang taong wanted sa batas? Paano makakapaglingkod ang mga taong tago ng tago sa kanilang pagkakasala? Manalo man sila, hindi nila mapaglilingkuran ang bayan. Ang pagulo lang sila. Pahamak, mga walang silbi, pero gustong makakuha ng pasweldo ng bayan. Ang sama ng mga pag-uugali, no? Ang sarap nila talagang soplahin. Sipin mo, mga taga-batas na itong kanilang kaharap, mamaliin pa, gayong sila nga, walang alam sa paglilingkod sa bayan, sa batas pa kaya. Ito si Amy Marcos, itinailang ito ni Imelda, kinupkup lang ito ng ni Apo Lakay, naging kapatid lang ito ni Marcos. Wala eh. Pati ang pangalang Marcos, lalo niyang binabahiran ng katiwalian at kamalian. Walang kakwenta-kwenta. Kaya, tapos na po ang laban ni Amy Marcos. Congratulations, Amy. Hindi ka na makakaupo kahit kailan sa gobyerno. Tatandaan ka na ng mamamayang Pilipino at ng mga bagong henerasyon. Sorry ka. Dahil wala sa kahit anong batas ang ipinaglalaban mo. No? Sasabihin mo, sariling kababayan, ipinabigay sa dayuhan. Bakit? Kayo nga eh. Pinapasok nyo ang China dito para sakupin tayo. Di ba isang katraidoran yan? Si Duterte hindi pinamigay. Siya ang may gusto ng kanyang pinasok ngayon. Siya rin ang gumawa ng mga karumaldumal kung kaya't dapat lang na pagbayaran. Sa batas ng taong hindi konsentidor sa mali. Kung hindi makaya sa santong paspasan o sa santong dasalan, edi sa santong ICC. O diba? Ganun lang yun. Ha? Lahat winawalang hiya nyo. Lahat tinatakot nyo. Lahat kinakaya nyo nung panahon ni Duterte. Pues ngayon, ang buhay ay bilog. Ang politika ay bilog. Amanos na. Sabi nga, ganti-ganti bawi, hila pa ng kaunti. Dahil pati ikaw,
wala na sa kasaysayan, no? Amy Marcos, eto sa'yo. Wala kang kwenta. Salamat po.